Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng ABS-CBN News tungkol ito sa batikos sa anti-dynasty bill na ipinail ni Congressman Sandro Marcos at ni Speaker Bogie D. Parang instead na mawala ang political dynasty sa Pilipinas, lalong ma-legitimize ang kanilang political dynasty. So, pakitang tao lang ang ginawa nila. Nakikita ng ilang mambabatas at political scientist na may butas at tila mapanlinlang ang panukalang anti-dynasty bill ni na Speaker Bogie D at House Majority Leader Sandro Marcos. Okay? Ito yung nakalagay po, yung comment ni Congressman Edgar Erese. Sabi niya, under their proposal, a family can have 5 sitting public officials simultaneously. For example, sabi niya, pwede ang isa senador, ang isa congressman, ang isa governor, ang isa mayor, at ang isa barangay captain. Ganon. Yun ang anti-political dynasty ni Sandro Marcos at Bogie D. Kung ganyan, mapanlin lang. Panloloko lang. Okay. Grabe. Tingnan natin ito, yung balita ng ABS-CBN. Ito, yung balita ng ABS-CBN News. Mayorita ng mga panukalang batas kontra political dynasties, mismo ang anak niyang si House Majority Leader Sandro Marcos at kapartidong si House Speaker Faustino Bogie III ang naghain ng bersyon nila ng naturang panukala. Parehong galing sa political families ang dalawang mambabatas. Anila, lumaganap ang political dynasties kahit ipinagbabawal ito sa 1987 Constitution dahil sa kawalan ng batas na tutukoy sa mismong kahulugan ng dinastiya. Ito ngayon ang layon ng House Bill 6771. Itinuturing dito na political dynasty relationship kapag ang dalawang halal na opisyal ay may relasyon hanggang 4th civil degree of consanguinity or affinity, legitimate man o illegitimate, full o half-blood man. Kung may sa batas, ipagbabawal nito na maupo ng sabay ang magkapamilya sa anumang elected national position o mahalal sa parehong distrito, probinsya, lungsod o munisipyo hanggang barangay. May nakikita namang butas sa panukalang ito ang political scientist na si Professor Julio Tihanki, maging si Senior Deputy Minority Leader Edgar Erese. Hindi niya sinasabi kung ilan sa magkakamag-anak ang pwede at hindi pwede tumakbo. No? Sa mga ibang version ng batas na minumungkahi ay sinasabi ng diretsyo na no to members of the same family within the 4th degree can run and hold office. Tapos, ang isa pa, ang kanilang pagkakalatag hindi maliwanag paano kung may overlapping constituency. Under their proposal, a family can have 5 sitting public officials simultaneously. One senator, for example, one congressman, one governor, one mayor, and one barangay captain. It's not an anti-political dynasty bill. It's a bill that legitimizes the existence of political dynasties. Ganito rin ang obserbasyon ng mga mambabatas mula sa Makabayan Block ng Kamara na naniniwalang lubhang kapos at mapanlin lang ang panukalang batas ni Marcos. Kuna rin ni House Deputy Minority Leader Laila De Lima, pwede pa rin itong magresulta sa pagkakaroon ng matabang political dynasty. Higit 10 nakabinbin na mga bersyon ng anti-political dynasty bill sa Kamara at nangako siyang isusulong ang aniyay tunay na anti-political dynasty measure. Sa Enero target talakayin ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang naturang mga panukala. Vivian Gulia, ABS-CBN News. So, grabe ano? Akala ko totohanan na, sinertify pa naman na
priority bill ng Pangulo. Yung pala, bill na kung maipapasa, ma-legitimize yung existence ng political dynasties. Pero mo yan. For example, sa Marcos, Presidente, Senator Amy, Sandro Marcos, yung governor sa Ilocos Norte, basta kanila lahat doon sa Ilocos Norte, yan. That's a political dynasty. Sa Davao, halos dynasty rin yan. Sa La Union, mga Ortega, dynasty. Saan pa? Sa Isabela, yung D. Dynasty ang mga yan Saan pa? Sa Cavite. Remulla. Mga dynasty. So, ako kung totohanang anti-political dynasty law na hanggang isa o maximum dalawa. After that, wala na. Ganon dapat. Yung 5 na proposal ni na Sandro Marcos at Bogie D, wala na. Talagang mapandin lang. Baka yun ang ipapasa nila. Kaya kung ganon ang ipapasa nila, lalo nilang niloloko ang taong bayan. Kaya akala ko totohanan na ito yung sinertify na priority yung pala para sa kanilang sariling kapakanan din, para legitimate na yung kanila kasi 5, pwede kami hanggang 5. Nako, yung ang kasakiman ay hindi lang pera, pwede rin yung posisyon. Yung ayaw mo ng bitawan, sa'yo na lang. Kasi kung nakaposisyon ka, yun, magkakaroon ka ng opportunity na makakita ng maraming pera. Pera sa, alam mo na, talamak na korupsyon ngayon. Kasi kung hindi ka nakaposisyon, hindi ka naman makagawa ng korupsyon. So, nawala na yung essence of public service. Pag nasa gobyerno ka, kalagay sa batas na you should live modest life. So, para mabuhay ka ng modest life, dapat doon ka lang sa sweldo mo, kung may income ang konti lang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Angkol ang natagaan na mo gyero. Salamat kayo. So muna ni ang panimalay ni Angkol. So muna ni ang itsura sa balay ni Angkol sa natagaan na mo gyero. So mga silupin lang o mga trapal in town. So muna ni ang iyang mga atop nga silupin lang ug muna ni ang ilang pagpuyo. Nga isaragani ang ilang kaldero ug makita gyud namo nga lisod gyud ang ilang pagpuyo gyud. So karon nga matagaan namo si Angkol Ogero, maka-atop na gyud siya. Dito patuloy tayo. Og karon human na gyud sa pag-atop, so napulian na gyud tong atop ilang ante og angkol nga mga silupin lang og karon maayo na gyud nga tan-awon. So gawas nga nabalayan sila, naapod mi ihatag sa ilaha.
karon humanabalayan silang angkol, so naa pa gyud namo itabang sa ilaha. So mo na ni auntie nga gasa nga mong ihatag sa inyo auntie nga tabang. So abri auntie. So mo na ang tabang ilang auntie ni angkol. Para nga makita po ninyo ang sulod. Salamat din kayo. Mga plato, sudan, noodles, kape, gata, bugas. Habol, mga sanina, bag sa eskwela. Mga gamit, mga sanina. Sige, salamat Col. Sige. So, muna ni kutsara, plato, baso, ug mga sudan, og sentral, bugas ang nahatag ilang angkol og mga sanina. Unsa inyong ikasulti Col nga karon nabalayan mo og natabangan pud mo sa inyong mga pagkaon? Salamat kayo naghatag sa mo ang ani. Balay mi tabangan mi nila. Okay, may pasalamat nga wa namo damha karong adlaw ni abot ra gyud ang panalangin nga tagaan mi og sin nga ayuhan among balay nga gatulo na kung gaulan tagaulan na. So wa gyud namo damha nga karong adlaw ni abot so dako kay may pasalamat sa Ginoo. So, Sige, salamat kay ante.